Ito na talaga yung mga puntong hindi mo na tayo magluluto ng fish. Pero syempre, magugulay pa rin tayo. Kahit gaano kamahal ang gulay, ilalaban natin yan. Kasi healthy yan. Para sa health natin yan. So yun na nga. Pumunta ako sa kapitbahay namin kasi syempre, routine ko nang bumili ng uulamin doon araw-araw. Tapos sabi niya, wala daw nagtitinda ng isda. Inikot-ikot niya daw yung buong palengke. Wala daw nagtitinda ng isda. Kung meron man, iilan lang. Tapos grabe, sobrang mahal. So alam naman natin yan na pagkatapos ng bagyo is ganito yung mangyayari. Magmamahal yung isda. Kasi sino ba namang mangingisda ng bumabagyo, diba? Tapos ang balita ko or ang pagkakaalam ko, pag bumabagyo or umuulan, yung mga isda, nasa ilalim ng dagat, so talagang mahirap siyang mahuli. Kaya kung mapapanood nyo yung mga nakikita natin sa palabas na matumal, walang nahuhuli. Kasi yun nga yung mga masasama ang panahon. Hindi ko alam kung bakit yung mga isda rin is nagtatago sa ilalim ng dagat pag masama ang panahon. Tapos nga, syempre, hindi lang naman isda ang magmamahal, pati yung mga gulay. Kasi yung mga tanim na gulay, syempre, mabubuwal yan ng hangin, masisira ng mga ilang ulan. Kaya, syempre, magmamahal din siya at wala rin tayong mabibiling murang gulay. Kasi nga, iilan lang ang nagtitinda. Pero, syempre, dahil kailangan natin ng gulay, bibili pa rin tayo. Pero yun nga, sa mga ganong point na mahal ang gulay at isda, ang ginagawa ko is sa grocery akong namimili. Kasi nga, sa grocery, mas stable ang presyo. Alam naman natin na sa mga normal na panahon, talagang mas mahal ang mga gulay sa grocery kaysa sa palengke. Minsan kasi ang palengke sobrang baba na ng presyo, tapos minsan naman sobrang tumataas, kaya ganon. Pero sa grocery is medyo stable lang, konti lang nadadagdag nila base sa experience ko. Hindi sila grabe magmahal kagaya ng palengke. Kaya madalas doon ako namimili ng mga kagaya ng mga patatas, sibuyas, bawang, kamatis, kangkong, nabibili yan sa kanila ng hindi naman kamahalan, tapos yung mga sayote. Basta maraming nabibili sa sa grocery. Minsan doon ako bumibili pag grabe na talaga yung mahal ng gulay sa palengke. Ganitong panahon, hindi pa natin mararamdaman yung yung sobrang pagmahal ng gulay kasi mga nabibili natin ngayon is yung mga old stock pa, inuubos pa nila yung stock nila. Kaya kung kaya nyong lumabas ngayong panahon na to, mamili na kayo. Mararamdaman nyo yan pag talagang tumigil na yung ulan, tumigil na yung bagyo yan. Dun mo mararamdaman yung pagtaas ng presyo. Kaya nga 'di ba? Usually pag tapos ng bagyo, makikita natin yung mga balita nasa palengke at sinecheck nila yung mga presyo ng gulay. Kaya ayun, kahit paano nakapamili naman ako ng konti para hindi naman ako masyadong masaktan sa grabeng pagmamahal ng gulay sa mga susunod na araw. Uy, luto na pala ang ating sinigang na pork. Let's eat. Sana safe kayo. Thank you for watching. Bye.